Mga antas ng lipunan ng sinaunang Pilipino. Alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may social structure na ang ating mga ninuno? Hindi pa uso ang Facebook noon, pero trending na ang 3 level ng lipunan. Maginoo, Maharlika o Timawa, at Alipin. Kung nabuhay ka noon, saan ka kaya mapupunta? Unahin natin ang Maginoo. Sila ang OG influencers ng barangay. Sa lahat ng antas, ang Maginoo ang pinakamataas. Sila ang mga taong may dugong maharlika, mga pinuno, mayayaman at respetado sa barangay. Dito nagmumula ang Dato Uraha, ang namumuno sa barangay kasama ang kanilang pamilya at mga maimpluwensyang kasapi. Pero hindi lang sila basta nakaupo at mayaman. May mga tungkulin ang dato tulad ng pagprotekta sa kanyang nasasakupan, pagbibigay ng payo sa mga may problema, tumulong sa nangangailangan lalo na ang may sakit. Sa malalaking barangay o pinagsanib na barangay, tinatawag ang kanilang pinuno na lakan o raha. Ang ibig sabihin ay hari. Sino nga ba ang maaaring maging dato? Pasok ka kung meron kang isa o higit pa sa mga katangiang ito. Una, katapangan at katalinuhan. Pangalawa, katandaan o karanasan. Pangatlo, pagmamana o kayamanan. At pang-apat, pagiging magaling na mandirigma. Ang sukatan naman ng yaman ng isang dato ay sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang ginto, at lawak ng kanyang lupain. Sa Visayas, gaya ng Panay, Cebu at Leyte, mahalaga ang kalakalan. Ang dato ay dapat marunong magpaunlad ng kalakalan para igalang siya ng timawa at alipin. Samantala, sa sinaunang lipunang Tagalog, ginagamit ang titulong gat o lakan para igalang ang mga Maginoo. Kaya kung iisipin, hindi basta-basta ang pagiging Maginoo. Sila ang haligi ng sinaunang lipunan. Hindi lang dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kanilang pamumuno at responsibilidad sa bayan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong Araling Panlipunan.